Sir Julius, so paano ba tatanggalin yung feedback sa ating microphone gamit lang yung equalizer sa ating mixer at wala pa tayong processor katulad ng mga 31 band equalizer? Okay guys, so yun yung kadalasang tanong ng ating mga viewer guys no, kung paano ba magtanggal ng feedback sa ating microphone na walang 31 band EQ gamit lang itong 7 band EQ sa ating mixer at saka etong low mid high. Ayan, so pakita ko sa inyo guys so sa mga magagaling at marunong na at gamay na nila tong 7 band EQ sa mixer, so pwede na kayo mag-scroll guys. So for beginners only ito. Okay? Anyway, pwede din naman kayong magdagdag ng input or ano ba yung gusto nyong idagdag pa sa suggestion or ideas. Okay? So magsimula tayo dito guys. No, explain ko lang yung setup natin. So ito yung again staging ko, naka 12 o'clock kasi pag sinobrahan natin medyo ano na guys, nag-uugong na siya at saka kahit na hindi naka 0 dB is nagfi-feedback na. So ito yung pinaka-max natin na gain sa ngayon. Okay? Kasi short distance lang tayo guys no? Short distance lang. Ayan. So naka 12 o'clock lang, then low mid high natin naka 12 o'clock lang, then naka 0 dB, and then naka 12 o'clock din monitor speaker. So bali dito lang talaga tayo mag-a-adjust guys kung paano natin tatanggalin yung ating feedback. Okay? So paririnig ko sa inyo guys na kung ano yung tunog natin na wala pa tayong ginalaw sa equalizer dyan sa ating mixer. So ganyan lang yung distance natin, and I'm sure magpi-feedback to guys no. I-unmute ko lang and pakinggan nyo, magpi-feedback to. Guys, so isa pa, parinig ko sa inyo guys. Ayun. So nagpi-feedback nga siya guys no. Ayan. So tatanggalin natin guys yung feedback ng ating microphone gamit lang itong ating 7 band equalizer. Okay? Okay guys, so ito yung unang ginagawa ko. Binababa ko sa 0. Ito 0 dB kasi yung gitna. So binababa ko half yung lahat. Kasi hanapin natin yung frequency na matakaw sa feedback. Ayan. So sa mga alam na nitong gawin guys na hindi na kinakailangan ibaba sa mga expert dyan. So good thing sa inyo. Ayan. So sa mga beginner guys, ito yung ginagawa ko guys para mahanap natin yung frequency na matakaw sa feedback. So unang-una is nakamute pa yan siya guys Angat ko yung sa mid natin guys, yung vocals talaga. Kasi yung 160 Hz below is medyo ngo yung tunog niya no. Medyo ma-bass talaga. So una kong inaangat is ito si 400 and then si 160. Si last na band guys is iniiwan ko. Pakikinggan ko kung meron bang humming. Ayan. Subject testing. So wala siyang humming guys no, pero ngo pa yung tunog kasi hindi pa nakaangat yung mga high frequency. So iiwan ko muna na ganyan guys kasi wala namang humming pero medyo ngo yung tunog. So angat na natin si 1K. Tingnan natin kung may feedback. Subject testing. So wala siyang feedback guys no. So si 2.5K naman, lagay natin sa gitna 0 dB. Hello, subject testing. So wala pa ring feedback. So si 6.3K naman guys, lagay sa gitna. Ayan. Hello, subject testing. Uy, may feedback siya guys no. So ibaba natin ng kalahati si 6.3K. Ayan. Hello, subject testing. Okay, so wala na siyang feedback. So angat natin si 16K. Siya na yung pinakahuli guys no. Hello, subject testing. Mic check 1 2. Ayan, so wala nang feedback. Natanggal na natin guys. Nga lang medyo ngo yung tunog. So si 160 siguro guys, ibaba ko lang ng konting-konti lang. Ayan, so para nakapaangat na yung tunog niya. I mean yung adjustment natin guys no. Hello, subject testing. Ayun, so medyo perfect na yun sa akin guys no. Pero not really perfect. So lagyan natin ng reverb guys. Tingnan natin kung ano yung magiging tunog niya. Ayan, lagyan natin ng reverb. Hello, subject testing. Check testing. Mic check 1 2. Ayan, so maganda na yung tunog niya guys. So, check natin guys kung effective ba yung ginawa natin no. Okay guys, so i-check natin kasi may pindutan dito na EQ in. Ayan, kung naka-turn on kasi yung EQ natin, so kaya malaya tayo makaka-adjust dyan. So yung setup natin guys na naka 12 o'clock pa rin siya guys na walang binago. Ayan, so check natin guys kung effective o tama ba yung ginagawa natin. So eto, naka-equalize na tayo, walang feedback yan guys no. Check natin. Hello, sound check testing. So wala siyang feedback guys no. So i-turn off natin and I know magpi-feedback to guys.
Yun. Ma-feedback siya guys, no? Ulitin natin. Mahirap kasi ganyan-ganyan yung camera guys, no? Pero dito na lang, maririnig naman siguro yung feedback kapag tinurn off natin yung EQ in natin. Eto. Yun. Ayan. So it means effective yung ginawa natin at saka tama yung ginawa natin guys, no? So ito na yung naging itsura niya guys. Ayan. So again, hindi pare-pareho ang ano natin guys sa adjustment. Pwedeng maiba siya depende sa laki ng area, sa lakas ng gain natin, sa lakas ng amplifier, sa lakas ng volume, at gaano kalaki o kaliit yung area ng distansya ng speaker at saka microphone. So hindi pareho guys, but yun yung paraan natin kung paano tanggalin yung feedback gamit lang itong ating 7-band EQ sa ating mga mixer. Okay? Again, parinig ko sa inyo guys, tanggalin natin yung adjustment natin. Yun, naririnig nyo ba yun guys? Kung hindi maririnig guys, mag-headphone kayo, marinig nyo yung feedback. Okay? Turn off natin yung EQ. Yun. So, ayun guys. Okay? So, yun lang sa lahat ng mga nagtatanong kung paano ba natin i-adjust yung equalizer sa ating mixer para matanggal yung feedback ng ating microphone sa ating speaker. Okay, hanggang sa susunod, mag-comment lang kayo guys kung ano yung gusto nyong ipaturo or mga question nyo regarding sa sound system. Hanggat kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. Alright, hanggang sa susunod. Alright.